Hi guys, good evening sa inyo. So ngayon po ay March 13, 2020. So Friday the 13th sa atin ngayon. Ayan, so ito po yung mga PSE stock trendings review natin ngayong araw na to. So nagtap po si ISM, Euro, saka GFC, MA, MPI, si Fruit, ACE-PH, si Emperador, AXLM, at ang ating PSEI index. Ayan, so guys, medyo maganda yung nangyari sa ating market ngayong araw na to kahit 1.09% lang yung gain niya, pero kung napansin nyo naman kanina, di ba, bumagsak tayo ng more than 10%. So congrats dun sa mga nakasalo. Kung meron kayong mga nahuling mga blue chips ngayong araw na to. Ayan, so bago tayo magpatuloy guys, pakibasa po lagi ang ating disclaimer. Okay, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel, ayan, subscribe ka na guys at bantayan natin lagi kung anong nangyayari sa stock market kasi medyo volatile po siya at madami tayong pwedeng sakyan na stocks ngayong mga araw na to. Ayan, so wag niyong kalimutan mag-subscribe nga at pwede kayong mag-aral dito sa ating YouTube channel at kung hindi ka pa nakapag-add dito sa aking Palaboy Trader na Facebook account, so add nyo lang po ako dito. At pwede tayong mag-usap about sa stock market, mga basics at kung ano yung mga dapat nating gawin sa mga panahon na ganito. Ayan, so umpisa na natin ang ating review. So yun nga, medyo maganda po yung nangyari sa ating stocks ngayong araw na to kasi nag-recover po si PSEI. So nung umaga, kung napansin nyo din, nagkaroon tayo ng massive breakdown ng price, so which is umabot nga tayo ng more than 10% mula doon sa previous high natin kahapon. So na-trigger ulit yung circuit breaker ng ating PSEI market. So sobrang oversold na kasi yung ating stock sa ngayon. So nakita nyo naman yung RSI level natin nasa 16 na lang. So very prone na nga sa technical bounce yung ating market. Ayan, so hindi pa rin maganda kasi yung overall movement po ng ating charts is pabagsak pa rin naman siya. Pero nonetheless, sabi nga natin, maraming opportunity ngayon, lalo na po sa mga blue chips natin kasi nung umaga nga sumadsad sila ng more than 10%. Yung iba, pagdating naman ng closing, medyo malaki pa yung dinagdag sa kanyang prices. Ayan, so congrats dun sa mga hindi napaka-loss. So ang laki kasi ng ng opening nitong si PSEI. So dito nagsimula sa baba. So measure lang natin yung gap. So more than 6% pagkabukas pa lang ng ating market ang binagsak niya. Ayan. So tingnan natin yung net foreign selling. So medyo malaki yung lumabas kasi medyo maraming bumili ngayong araw na to. So negative 1.64 billion yung lumabas. So guys, be cautious pa rin sa ating market kasi maraming pa rin foreigner na naglalabasan sa kanya. Ayan, so ingat-ingat tayo at kung mayroong opportunity, pwede nating pasukin. Basta ihanda nyo po yung mga cut losses natin. Ayan, so unahin natin si ISM, yung pinaka-top natin ngayong araw na to. So medyo maganda yung nangyari sa kanya kasi nakabawi siya at nag-gain siya ng 6.31%. Pero sukatin natin mula sa previous closing natin, mukhang konti lang naman yung inakyat nitong si ISM. So mula sa kanyang previous close, so malaki din pala, 6.48%. So palakihan natin para mas madaling masukat. So dito sa pinaka-red natin hanggang sa current price niya. Kasi meron pa siyang breakdown ng kanyang price. Ayan, so medyo mahirap sukatin kasi maliit. So nag-down pa siya ng more than 9% and then pagdating naman ng closing, ayun nga, nag-gain tayo ng more than 6%. So kung nahuli mo ng buo itong candle natin na to, so medyo malaki din siya, more than 10% po yung pwedeng kinita mo sa kanya. Yun nga lang, very risky siya kasi hindi nga natin alam kanina kung patuloy na magka-crash po yung mga stocks natin. Ayan, so nagkaroon ng konting buhay dito kay ISM. So although hindi pa rin maganda yung RSI nasa oversold natin, yung MACD, hindi pa rin maliwanag na aakyat siya. Pero mag-abang-abang tayo dito sa mga stocks natin sa ngayon kasi nga very prone siya sa sudden upward sa ngayon kasi sobrang bearish na po kasi yung market natin. Ayan, so ang pinaka-low natin is umabot siya ng 1 peso. So pupunta na tayo doon sa pinag-uusapan natin nung nakaraan na 1 to
1.5 peso yung trading range nitong si ISM natin. Ayan. So, kung gusto mo siyang pasukin, ayan po yung possible na upside na pwedeng makuha natin sa kanya. So, from current price na 1.18, kung sakaling bumalik dito sa taas, medyo malaki halos 30% yung pwede mong maging gain sa kanya versus possible loss na more than 16%. So, medyo malaki din yung risk kung gusto mo lang pasukin si ISM. Pero sa atin, kaya sabi natin sa mga traders, hindi pa medyo magandang pasukin si ISM kasi yung prices natin nasa below ng ating MA9. Ayan. So, next po natin si Euro. So, ang ganda ng nangyari din dito kay Euro at saka congrats po dun sa mga nakahuli sa kanya. Although, wala siyang gain ngayong araw na to based sa percent gain niya. Pero kung nasalo mo siya dito sa MA100, kagaya ng pinag-usapan natin kahapon, malaki-laki din yan. So, more than 13%. Ayan. So, tingin natin, marami nakasalo dito. So, ito kasi yung usapan natin kahapon at around 2.02 dito sa ating MA100. Ayan. So, kaya nga lang kung sumalo ka, medyo malaki din yung risk. So, more than 12%. So, hindi mo rin alam kung mapapakat-loss ka sa kanya. Dahil ganun nga yung sentiment ng ating buong market. So, congrats doon po sa mga nakahuli sa kanya dahil volatile yung market. So, titignan ulit natin siya kung pwede siyang makaangat dito sa ginuhit natin na resistance at 2.63 naman. So, hindi maganda yung reward sa risk niya. Pero malaki yung possible upside niya. So, more than 10%. Kaya lang medyo malaki-laki yung risk mo sa kanya. More than 13%. Ayan. So, sabi ng mga indicators natin, pabagsak itong si Euro natin. Ganun din yung kanyang MACD. Maliwanag na pababa po siya. So, kaya lang hindi natin alam next week kung lalaroin ito ng mga traders. Kasi nga medyo volatile po yung market natin. Ayan. So, kung gusto mo lang naman siyang pasukin, yan po ulit yung mga possible na pwedeng puntahan ni Euro. Ayan. So, next po natin si Jollibee. So, ayun. So, ang laki din ng binagsak pala ni Jollibee nung umaga, guys. So, pagbukas ni Jollibee, nag-loss siya kagad ng more than 5%. Pero kung tinitignan mo to, mukhang ang sakit sa mata kasi umabot siya ng more than 18%. Ayan, ang laki pala. So, baka napaka-loss ka na kung minamasdan mo buong umaga itong si GFC kasi bandang hapon lang naman medyo umakyat yung ating market. Ayan, so guys, so sabi natin kahapon, 'di ba? Itatry na nilang gawing oversold itong si Jollibee kasi once malapit na talaga sa oversold level yung mga stocks natin, yung RSI value, napupuwersa na siyang bumagsak kasi alam ng mga traders sa area na to na napaka-high chance na bumagsak na siya. Lalo na yung binuong trend lines na kanyang mga peak is pabagsak siya. So, sa ngayon, hindi pa rin siya maganda kasi pabagsak yung MACD saka yung RSI natin. Ayan, so abangan natin next week kung yan na nga yung kanyang reversal candle kasi sobra na rin yung pagkabagsak ng price ni Jollibee. So, mantakin mo guys, dati nasa 300 pesos itong si Jollibee natin. Tapos umabot pa siya ng up to 125 pesos. So sabi nga ng ibang nababasa nating nagpo-post, mukhang mas mahal pa yung yung isang meal A saka meal B ng Jollibee natin kumpara sa price per share. Ayan. So halos parehas na siya siguro. Ayan. So hindi natin kabisado kung magkano yung isang meal package ng Jollibee sa ngayon. Ayan. So, comment nyo doon sa YouTube natin mamaya. Ayan. So, sa ngayon, ang magiging next na resistance level mo dito kay Jollibee is itong gap natin at 152.28. So, kung sakaling aakyat siya, yan yung kailangan niyang basagin sa ngayon. So, kung gusto mo siyang i-trade, meron kang possible upside sa kanya na around 8%. At kung gusto mong lumabas sa kanya, mag-set ka ng level siguro kahit same din siya siguro, no? So subukan lang natin dito sa pinakababa niya more than 10%, tapos yung possible gain mo sa kanya is around 8% lang. Ayan, so medyo taas mo ng kaunti yung cut loss mo sa kanya dito sa bandang gitna siguro ng body niya para maganda yung reward sa risk mo sa kanya. So pwede ka mag-loss ng more than 5% sa kanya kung yan yung naging support line mo at 134 pesos or possible gain 8% kapag 151 point or rather 152 naman yung or tama 151.74 yung
pwedeng puntahan ng ating price. Ayan. So, hindi natin nilalakihan yung possible na gain dito kay Jollibee kasi yun nga guys, di ba? Kakaumpisa pa lang ng lockdown sa Metro Manila. So, hindi natin alam ang implication niyan sa mga businesses po natin. Kaya nga biglang nagkaroon ng anticipation na magbagsakan yung mga stocks natin, ang buong index kasi i-announce nga yung Metro Manila lockdown natin. And so, next po natin si Ma. Ayan, so ang ganda rin ng bounce nitong si Ma guys ha. So dito sa MA100 siya nag-bounce. So laki din ha. So ang trading area natin, so laki, grabe ha. So more than 39%. So grabe pala yung pagbagsak nitong si Ma simula dun sa previous price niya. Ayan, so sana yung iba medyo nagka-cut loss na, no? Kasi ang susunod na naman na babanggay nitong si Ma, marami na siyang mga resistance level. So, meron tayong MA20, meron yung previous consolidation ng prices dito. So, medyo malakas na yung mga resistance level nitong si Ma natin. Ayan. So, tingnan nga natin kung anong oras biglang umakyat itong si Ma. So, yun pala, yung pinaka-bottom niya. So, ang bottom niya is around 1.21 peso. So, at around 9:50 AM. Ayan. So, biglang nagkaroon ng gap down nang magbukas yung ating market. Yun nga lang, binawi din siya kaagad. So, ang laki ng movement niya. So, kung nakabili ka dito sa consolidation ng price, kahit pa paano, meron ka pa rin mga 9% siguro dito kay Ma. Ayan. So, congratulations po dun sa mga nakahuli dito kay Ma kasi mula sa pinaka-bottom area niya is tingin natin more than 40% yung naging gain ng mga pumasok dito. So, dahil ganyan yung nangyari sa kanya, high chance na magkakaroon ng profit taking next week. At medyo malapit kasi dito sa mga MA20 saka mga consolidation ng mga prices yung current resistance ni Ma at 1.72 pesos. Ayan. So, although 2.99% lang yung gain niya, yung buong movement naman niya, ang laki-laki. Ayan. So, volatile po yung mga stocks natin. So, sa ngayon, hindi magandang indicators yung mga RSI sa MACD natin kasi lahat pointing downwards, pero alam natin merong mga volatility na pwedeng mangyari dito sa ating market. So kung sakali aakyat lang, mag-breakout itong si Ma dito sa current resistance natin at 1.72 siguro yan. So ang susunod, so either dito sa MA20 natin at 1.91 or dito sa gap down natin. So kung sakaling umakyat siya dyan, may possible upside yan 16%. Kaya lang medyo malaki yung downside mo sa kanya. So, more than 19% or 17 to 19% yung pwede mong i-risk sa kanya. Ayan. So, yan po yung possible na reward sa risk natin dito kay Ma pag pinasok natin siya. Ayan. So, next po natin si MPI. So, ayun. So, ang ganda rin ng nangyari dito kay MPI at sana nakalabas ka na rin sa kanya kasi ang laki ng inakyat niya mula dun sa pagkabagsak niya. So, nung opening, subukan nating sukatin. More than 7% din at umabot pa siya ng up to negative 13%. Pero nung bumawi nga ng bandang hapon na yung mga stocks natin, so, umakyat naman siya ng more than 20%. Ayan. So, yun lang kung magaling ka mag-bottom picking sa mga stocks natin kasi iti-take mo din yung risk na possible mag-loss ka kasi nga volatile po yung mga markets natin. Ayan. So dahil ganyan yung nangyari, susubukang i-try ni MPI bumalik dito sa ating MA9. So kasi nandiyan din yung mga support areas natin. At kung sakali man gusto mo siyang pasukin, pwede mong gawing breakdown level dito sa below ng ating support. So, hindi na rin siya ganun kaganda kasi yung reward mo is more than 5%. Yung possible risk mo is more than 9% naman sa kanya. So, high chance kasi na magkaroon ng profit taking pag ganyang sobrang laki po yung inakyat niya. Unless, magkaroon tayo ng positive news dito kay coronavirus. So, hindi natin alam kung mayroong ma-declare na bagong drug or vaccine dito kay coronavirus. So, yun po yung mga abangan natin sa kanya. So, next po natin, si Fruit. So, maganda rin yung nangyari. So, nag-bounce nga siya doon sa pinag-usapan natin kahapon. So, although sumobra pa siya ng konti at 1.04. So, maganda rin yung bounce nitong si Fruit. Although 2.54% lang siya. Kung nahuli mo siya dito sa may support area natin, meron kang possible gain naman na 14% sa kanya. Ayan. So,
Ang galing, ang dami nag-bounce sa mga stock sa atin. So, hindi masyadong gumagana sa ngayon yung mga RSI level natin kasi lagi nga natin sinasabi, volatile po kasi yung mga stocks natin sa ngayon. So, lahat nagkaroon ng Q sa PSEI index natin. So, nung umakyat siya, sumabay na rin nagsibilihan yung mga traders natin. So, dahil ganyan yung nangyari, hanapin natin yung kanya next na resistance. So, pwede mo na maging resistance siguro itong gap area natin at 1.29. So, medyo hindi maganda kasi maliit lang yung possible na reward mo dito kay fruit. Kung medyo mahina siya at dumampi lang siya dito sa resistance level natin at 1.29 or 1.3. Ayan. So, yun po yung nakikita natin sa kanya. Next po si ACE-PH naman. So, ayun. Ang laki din. So, 12.9%. So, umakyat pa siya ng 12.9% mula dun sa previous closing niya. Pero dun sa pinaka-bottom niya, more than 23%. Ayan. So, kahit Friday the 13 pala, maraming nag-gain dito sa mga traders natin kung napasok itong si ACE-PH natin. So, nag-bounce na siya mula sa kanyang oversold level. So, maganda yan. So, pero hindi pa rin naman siya nakakalampas. Tingin natin dito sa trend lines na pwedeng iguhit. So, rather nakalabas na rin pala siya. Ayan. So, magandang indication niya dito kay ACE-PH kasi nakalampas pala yung RSI level natin sa kanya. So, medyo sobra na rin kasi yung pag-oversold niya nung nagkaroon siya ng bounce. So, nag-support siya dito sa 1.4 natin. Yan natin So, at around 1.4 and then laki ng movement niya. So, nag-break siya dito sa kanyang supposedly resistance level at 1.68. Ayan, very good yan. So, sana pag nagkaroon ng profit taking sa Monday, mag-bounce lang siya ng konti dito sa 1.68 support natin at umakyat ulit siya. So, ang next na resistance mo dyan, kung medyo bullish siya, dito sa MA9 natin at 1.88. So, medyo maganda yung reward sa ka-risk niya. So, meron kang possible upside na 6%. Maliit nga lang din. At possible loss naman siya na 5.7%. Kung gusto mo lang naman pasukin itong si ACE-PH natin. So, next natin si Emperador. Ayan. So, actually, ang tagal na palang umakit nitong si Emperador. Hindi lang natin napapansin kasi yung mga movement niya kasi nung nakaraan nung tinitingnan ko 1%, 2% lang siya. Pero ngayong araw na to, nagtuloy na yung upside niya at 7.52%. So, ito lang si Emperador ang nakita natin guys na halos araw-araw umakit yung price niya. So, marami kasi nagsasabi yung alcohol daw ni Emperador. So, pwedeng maka-disinfect sa mga coronavirus. Ayan. So, hindi natin alam kung totoo yun. Pero since may alcohol kasi itong si Emperador, possible siya makatulong para ma-disinfect kung ano man yung pwede niyang madapuan. Ayan. So, hindi natin alam kung sa katawan naman yung kung iinom ka, kung ano yung epekto niya sa coronavirus. Kasi wala namang scientific evidence or mga articles tayo na nababasa na maganda uminom na Emperador pag meron kang coronavirus. Ayan. So, sa trading na lang. So, ang next na pupuntahan itong si Emperador dahil medyo malakas po yung upside niya. So, oversold na siya. So, kung hindi siya magkaroon ng retest dito sa support natin, hanapin lang natin So, ang malayo din pala ang kanyang support, no? So, pwedeng dito sa half body niya. So, kung sakaling hindi siya mag-retest dyan or mag-retest siya at medyo maganda yung bounce niya, dito sa 9.75 po yung pwede niyang puntahan. So, napaka-volatile pala ng stocks na itong si Emperador. Kasi minsan nag-i-spike talaga yung kanyang prices. So, kita mo naman dito, nag-i-spike and then bumabalik siya. Pero, hindi natin alam kasi pinuntahan na siya ng mga maraming traders. Baka magiging catalyst yan para umakyat ulit yung mga prices niya. Ayan. So, napaka-bullish na niya at very prone sa profit taking. Nonetheless, dahil pinupuntahan siya ng mga traders at may volume siya ngayong araw na to, baka magtuloy-tuloy pa po yan. Ayan. So, yun po yung nakikita natin kay Emperador. Ayan. So, sabihin nyo na lang sa YouTube natin kung meron nga talagang gamit yung alcohol para sa coronavirus natin. Ayan. So, lastly, punta tayo dito kay AXLM natin. So, nagkaroon ng maliit na double bottom dito si AXLM. So, tignan natin So, meron pala siyang parating na dividend ngayong March 27. So,
tignan natin kung magandang ano yan catalyst sa kanya. So at tignan natin yung news Meron kasi tayong nababasa dito na related kay Axilum. So tignan natin kung andito pa siya. So ayun, so yun pala. So maganda po yung yung business ni Axilum kasi sabi dito Axilum profits double last year. Ayan, so medyo malaki or maganda yung business nitong si Axilum. At ayun, so galing kay TradeSmart naman, so Filipino develop virgin coconut oil derivative as COVID-19 cure. Ayan, so abang-abangan natin itong news na to kung sakaling makakagamot nga yung coconut natin sa COVID-19. High chance baka mag-upsurge ang price nitong si Axilum or laruin siya ng mga traders natin. So nagkaroon siya ng double bottom at maganda yung bounce niya. Tapos meron siyang catalyst na dividend. So baka i-try niyang basagin itong support natin sa Lunes at 2.31. So medyo malaki yung reward mo sa kanya is 14% versus possible risk mo sa kanya kung gusto mong mag-cut loss below sa price niya is around 8.76. So maganda yung reward sa risk nitong si AXLM natin. Ayan. So yun lang guys. Don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel at add nyo lang ako dito sa aking Facebook account na Palawi Trader at pwede po tayo mag-usap about sa stock market. Ayan. So yun nga, abangan natin sa Monday kung ano yung epekto ng lockdown na in-announce kahapon ni President Duterte, kung positive ba yan o negative. So medyo malaki yung upsurge ng ating index ngayong araw na to kasi nakabawi siya. At yung futures ng US, tinitignan natin kanina, maganda rin yung pupuntahan niya. So nakita natin sa futures more than 4% yung upward na movement na nakikita natin. So sana magtuloy-tuloy ng konti para umakyat itong ating PSE index. Pero guys, hanggat yung trend natin pinapakita na ganyan below sa trend line natin at yung RSI level natin at yung MACD wala pa siya yung pag-curve up, huwag ka munang umasa na babalik yung stocks natin. So ganun din naman nung year 2008, kung babalikan nyo yung chart natin, ilang months din bago nagkaroon ng upward movement si PSEI. So parang naglalaro lang siya dito sa bandang baba. And then after a few months siguro nung ma-resolve na yung financial crisis, nag-umpisa na siyang umakyat. Ayan. So ang dami pong blue chips ngayon na murang-mura. Ayan. So pwede na kayong mag-start bumili pero hinay-hinay lang guys. Lagi natin sinasabi kasi hindi pa natin alam kung ito yung bottom ng market natin. Ayan. So nonetheless, congrats po dun sa mga hindi nag-cut loss at sa mga hindi pa pumapasok. Ayan. tingnan natin sa Monday kasi maraming opportunities na lalabas. Ayan. So yun lang guys. Maraming salamat at keep safe po kasi pataas pa rin ang bilang yung mga coronavirus case natin sa Pilipinas. Ayan. Thank you po. See you ulit sa Monday.